Equioselenocalcalinosterasi aluminous copper vitriolic is longer than pneumono-ultramicroscopic silicovolcanoconiosis, hypopatomentrosis, crepidoliphobia, pseudohypoparathyroidism, honorificabilitudinitatibus, supercalifragilisticexpialidocious, and so on. Ang 52-letter word na equioselenocalcalinosterasi aluminous copper vitriolic, mga sombreros, ay ginamit or ginawa upang tukuyin or ilarawan ang isang uri ng tubig or spa water sa Bath, England. So yung Bath, mga sombreros, sa England ay isa po siyang lugar. So, nagmula ito sa 7 Latin words na equio meaning equal, salino means salty, calcalino means calcium, serasio meaning waxy, aluminoso meaning aluminum, and then cuprio means copper, and then yung vitriolic resembling to vitriol, mga sombreros. Although mas mahaba ito sa pneumono-ultramicroscopic silicovolcanoconiosis na 45 letters lamang siya, mas present kasi sa halos lahat ng dictionaries or major dictionaries, mga sombreros, ang pneumono-ultramicroscopic silicovolcanoconiosis. Kung kaya ito yung mas recognized kumpara sa equioselenocalcalinosterasi aluminous copper vitriolic. At ito ang konting kalamang dapat na alam mo. Alam niyo ba, mga sombreros, ng pangalang Coca-Cola ay hango talaga sa dalawang uri ng halaman? Tama po. Ang coca ay nagmula sa coca plant na may scientific name na Erythrosalum coca, at ang cola naman po ay may scientific name na Cola acuminata. Ngunit alam niyo ba, mga sombreros, na nababalot ng napakasalimuot at napakalungkot na kwento ang inventor ng pinakaunang syrup ng Coca-Cola na si John S. Pemberton, na isang Atlanta pharmacist. Nagawa ni Pemberton, mga sombreros, ang pinakaunang syrup ng Coca-Cola taong 1886, ngunit namatay ito sa sakit na stomach cancer sa edad na 57, 1888. Ibig sabihin, 2 taon lamang, mga sombreros, after he formulated the first syrup of Coca-Cola ay nasawi rin siya. At ito pa, mga sombreros, sa maliban sa hindi niya na-enjoy at hindi niya napakinabangan ng kanyang invention, ay nagsuffer pa siya ng matinding kahirapan at nalubog sa utang, at lumala palalo ang kanyang addiction sa morphine. Kung kaya, ang kanyang anak na si Charles ay pinagpatuloy ang pagbebento ng formula ng kanyang tatay, mga sombreros, na syrup ng Coca-Cola nga. Ngunit si Charles po 6 years after ay namatay rin kasi naging addict din ito sa opium. At yan ang konting kalamang dapat na alam mo. Mula rito sa Davao del Norte, ito po yung hamak na lingkod ko, Sombrerong Dennis, na nagsasabing ang buhay ay mas lalo nagiging masaya, mas lalo nagiging puno ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ ang ating Panginoon, tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat, mga Sombrero, sa sumasama sa journey ng learning, ng wisdom, ng knowledge. See you sa next segment, Pastor Sen pa. Alam po, I love you all.